Ang kasuotan ni Maria Clara na tinataguri ang simbolo ng klasikal na elegansya sa kulturang Pilipino. Walang kasing ganda ang may roses ang alimoyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan Ay isang piraso ng sining na sumasalamin sa tinatawag na kamusmusan at purong estetika ng panahon ng kolonyal. Tumliham ng maasang mata mong makabasa, handang gawin lahat maging Ang eleganteng Maria Clara, karaniwang binubuo ng puffy at long skirt na tinatawag na balintawak, ay kilala sa kanyang masining na burka at detalyadong tela. Ang bawat disenyo nito ay nagpapakita ng pagiging babae at dignidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Tayo na sana dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba baka wala. Nag-uumapaw ng karakter at tradisyon na nagbibigay pugay sa mga kababaihang Pilipino ng nakaraan. Laging tamis ng Ang kasuotan ni Imelda Marcos, dating unang ginang ng Pilipinas, ay forma ng marangyang pamumuhay at makulay na kasaysayan ng dekadang 70 at 80. Kilala siya sa kanyang mga espesyal na disenyo at detalyadong burka. Ang bawat piraso ng kanyang wardrobe ay nagsasalaysay ng aspeto ng kanyang personal na estilo at maging ang kanyang pagnanasa. Kahit ilang taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Crisostomo. Señor, dame fuerza, pero si esta fuerza me eleva lejos de ti, ¿qué me quedará entonces? Ako ang babaeng sinisinta ng Maginoong si Crisostomo Ibarra. Siya ring aking kababata, siya rin ang aking tinatangi at kami ay tunay na nag-iibigan. Ako si Maria Clara de los Santos at ako'y madalas ding tinatawag na Clarita. Ako ang nag-iisang anak nila Doña Pia Alba at Kapitan Tiago. Tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang hotya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahinhin, maganda, masunurin, mapagmahal at kilala bilang may kalinisang puri bilang isang babae. Ako ay madalas ding nilalarawan bilang isang mistisa. Bilog ang mga mata at ito ay marahil ang naging pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Nasaan ka man, nawa ay masaya ka na. Kahit na di na tayo magsasama pa, tingin mo lang ang hiling na mag-iingat ka. O Leonora kong sinta, hindi man tayo Sabi ni Padre Damaso, ang kapayapaan ay nasa pagsunod. Pero bakit tila ang kaluluwa ko'y kumikilos sa ibang direksyon? Crisostomo, si supieras lo que siento? Alam ko ang pagmamahal ko sa iyo ay isang kasalanan sa mata ng mga tao. Pero hindi ba kasalanan din na ipagkait ko sa sarili ko ang aking kaligayahan? Paano kung ako'y magpatianan sa agos ng pag-ibig? Paano kung talikuran ko ang mga pangarap ng iba para sa akin? Pero, paano ang pamilya ko? Ang alaala ng aking ina. Que cruel es este dilema.